Nang palayasin ako ng walang dala, ang malamig kong CEO na asawa, ay binato ako ng isang black card. May laman itong 5 milyon. Bitbitin mo ang anak mo. Lumayas kayo, kakarating ko lang sa katawang ito. Medyo lutang pa ang isip ko. Pero ang anak kong si Shenxing, ay biglang hinablat ang card, at ibinalik ito sa kanyang kamay. Sabi ng tatay ko, dapat may dignidad ang paghihiwalay. Hindi namin kailangan ng limos mo. 就在我懵逼之 Tara na, Papa, umalis na tayo. Matagal na akong may nahanap, na 3 magagandang tita sa school. Mas mabait at malambing sila. Di hamak na mas okay kaysa sa yelong ito. Niyakap ko ang aking anak, at napangiti ng sobrang luwag. Sa tagpong ito, mukhang hindi ako ang iiyak sa huli. Lumabas kami sa nakakasakal na mansyon. Ang simoy ng hangin sa labas, ay may amoy ng totoong kalayaan. Papa, nakalaya na rin tayo. Oo, malaya na tayo. Magulo ang alaala ng katawang ito. Lasinggero, sugarol, at walang kwenta. Ang tanging tama lang na ginawa niya, ay ang ibigay sa akin ng batang ito. Pero ngayon, ang buong pera naming dalawa, ay mahigit 300 na lang. Ito ang dignidad na bigay ng asawa ko. Umupa kami ng maliit na kwarto sa squatters. Naninilaw na ang mga pader. Pero malaki ang bintana nito. At pumapasok ang sikat ng araw. Ang batang si Shenxing, ay walang arte kahit sanay sa yaman. Tuwang-tuwa pa siyang gamulong sa kama. Papa, ito na ang secret base natin. Wala nang mga away sa atin dito, di ba? Biglang kumirat ang puso ko. Oo, si Papa na ang masusunod ngayon. 3 taong naging sunod sa Niren. Namuhay na parang aso ang orihinal na may-ari. Tapos itinapon lang ng ganon. Pero iba ako sa kanya. O si Shen lang, isang Michelin star chef. Para sa akin, ang antas ng pagkain sa mundong ito, ay parang luto lang ng mga bata. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa ibaba, ay isang mataong maliit na plaza. Isang matinding ideya ang pumasok sa isip ko. Magtatayo ako ng food stall. Anak, gusto mo bang kumain ng masarap araw-araw? Nagliwanag ang mata ng bata at tumayo. Magbenta tayo ng masasarap na pagkain. Paiyakan natin sa inggit ang ibang bata. Sige, at kikita tayo ng napakaraming pera. Pagkatapos, ikuha natin si Papa ng pinakamabait at pinakamagandang asawa sa buong mundo. Wala sa hulog ang sinabi ng bata, pero napatawa talaga ako ng malakas. Nagsimula ako sa pinakasimpleng luto, ang pinakamahirap masterin na chorsiu rice. Naisip ko na rin ang astig na pangalan. Tatawagin ko itong soul-stealing rice. Sa unang araw ng aming pagtitinda, itinaya ko ang huling pera namin. Bumili ako ng lumang tricycle, at mga simpleng gamit sa pagluluto. Ang aming pwesto, sa ilalim ng isang malaking office building. Ang mga pagod na empleyado sa gabi, ay nangangailangan ng mainit na hapunan. Nang sumapit na ang dilim, ipinarado ko na ang aming food cart, at binuhay ang nag-iisang dilaw na ilaw. Rinig ang pagprito ng karne sa kawali. Ang tamis ng sarsa at bango ng baboy, ay mabilis na kumalat sa hangin. Samantala, sa malamig na mansyon, nakatayo ang malupit na asawa sa bintana. Pinapanood niya sa CCTV. Ang paglayas naming mag-ama, bumulong ang kanyang sekretarya. Boss, umuupo sila ngayon sa isang squatters. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ngumisi ng nakakainsulto ang babae. Sigurado siyang hindi aabutin ng 3 araw. Ang walang kwentang lalaking iyon, ay babalik din bitbit ang bata, para lumuhad at magmakaawa sa kanya. Kalahating oras na kaming nagtitinda. Walang pumapansin sa amin. Nagmamadaling umuwi ang mga empleyado. Titingin lang sila sandali sa cart namin. At magpapatuloy na sa paglalakad. Pero hindi ako kinakabahan. Nakatutok lang ako sa pagkontrol ng apoy. Mas kalmado pa sa akin ang anak ko. Naupo siya sa maliit na upuan sa tabi ko. Habang naghihele ang maliliit niyang binti. Hanggang sa wakas, isang babaeng nakaba ng buhok. Nabakas ang pagod ay biglang huminto. Naakit siya sa sobrang bango ng amoy. Boss, ano yung niluluto mo? Soul-stealing rice. 30 pesos lang. Nagalangan sandali ang babae. Medyo mahal kasi para sa simpleng kanin. Agad ko siyang binigyan ng kalahating bowl. Kinuha niya ito, at dahan-daang sumubo ng isa. Sa sumunod na segundo, ang laki ang kanyang mga mata. Bawat butil ng kanin ay perpekto. Nababalutan ng gininto ang itlog, at ang karne. Saktong-sakto ang taba at laman. Ang tamis at alat ng sarsa, ay sumabog sa kanyang panlasa. Napatigil siya sa pagmuya sa sobrang sarap. Hindi siya makapaniwala sa nakain niya. Agad tumalon si Shenxing mula sa upuan. Tumakbo siya palapit sa babae. Minala siya at ngumiti. Ate, ang luto ba ng papa ko? Ang pinakamasarap sa buong universe. Natauhan ng babae at papa na tumango. Kung bibili ka rito araw-araw, bibigyan kita ng mahigpit na hug. Tunaw na tunaw ang puso ng babae sa bata. Kinuha ang cellphone at nagpicture ng nagpicture. Hala, kailangan ko itong i-post sa Facebook. Ang sarap ng pagkain, ang cute pa ng bata. Pabili nga po ng 2.
Kakainin ko yung isa, ay take out yung isa. Bago umalis, binuka ng bata ang mga braso. At niyakap ng mahigpit ang customer. Baby po, magandang ate. Dahil sa una naming benta, sunod-sunod na silang dumating. Ang amoy ng pagkain at ang viral post niya. Ang naging pinakamalupit naming marketing. Hindi nagtagal, humaba na ang pila sa aming munting stall. Dito na nagpasiklab ang anak kong Bibo. Siya ang naging instant PR manager ko. Naglabas pa siya ng nakakalokang patakaran. Magagandang babae lang daw ang pwedeng yakapin. Ang mga lalaki, bawal humingi ng yakap. Bumili lang daw sila at huwag siyang hawakan. Ang brusko at matipunong lalaki ang nagbiro. Hoy, bata, bibiling dalawa si Tito. Payakap din ako ah. Ayaw, masyadong matanda ang mukha mo. Matatakot lang ako sa'yo, kuya. Nagtawanan ng malakas ang buong pila. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki at natawa. Mas lalo pang hamaba ang nakapila. Ang kalahati sa kanila ay nakiusyoso lang. Para panoorin ang makapal na mukha ng anak ko. Sa kanyang napakagaling na pagpapabibo. Wala pang ilang minuto, isang sikat na vlogger na may hawak na camera. Ang sumingit sa unahan ng pila. Hindi pa siya nakakapagsalita, ay tinuro na agad siya ni Shenxing. Tita, sobrang kapal naman ng filter mo. Mas maganda pa yung pictures mo kaysa sa personal. Mula sa inisang vlogger. Sumabog sa comments ang kanyang live stream. Pero dahil wise ang vlogger na ito, mabilis siyang sumakay sa trip ng bata. Itinutok niya ang camera kay Shenxing. Baby, magaganda ba ang mga ate rito sa live natin? Opo, sobrang gaganda nila. Single at pwedeng-pwede pa ang papa ko. Naghahanap kami ng bagong asawa para sa kanya. Dapat maganda, mabait, at marunong magluto. Bawal ang mga yelong babae tulad ng nanay ko. Bagsak agad sila sa audition. Tuluyang nabaliw ang mga nanonood sa live. Nagtrending ang batang inireto ang sariling ama. Mabilis itong kumalat sa buong internet. Umani ito ng milyon-milyong views at reactions. Pasok agad ito sa top trending searches. Pinanood ko ang anak kong tuwang-tuwa sa atensyon. Sa dami ng mga nakakatawang sinasabi niya. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa. Henyo talaga sa diskarte ang batang ito. Sa unang gabi, kumita kami ng lagpas 4,000. Nang magligpit na kami ng pwesto, ibinili ko siya ng paborito niyang stuffed toy. Hindi niya ito binuksan. Niyakap lang niya ito nang mahigpit pa uwi. Kala ko ay itatago niya ito para sa sarili. Pero nang sumapit ang ikalawang araw, bumalik ang unang customer na babae. Siya ang opisyal na naging number 1 fan namin. May lihim ng ngiti si Shenxing. Hinailan niya ang babae sa isang tabi. At inabot rito ang kanyang bagong laruan. Ate Wenya, para sa iyo po ito. Ikaw kasi ang pinakaunang tao na bumili ng luto ng papa ko. Wenya ang pangalan ng babae. Isa siyang nagtatrabahong nurse. Nagulat siya sa kabutihan ng bata. At pilit na ibinabalik ang laruan. Pero sumimangot ang cute na si Shenxing. Sabi po ni Papa sa akin, dapat marunong kaming lumano ng utang na loob. Kunin mo na para bumalik ka rito araw-araw. Pinagmamasdan ko lang ang eksenang ito. At nakaramdam ako ng matinding tuwa sa puso. Mas marunong pang makisama ang anak ko kaysa sa akin. Iba talaga ang lakas ng viral sa social media. Pagsapit ng ikalawang araw, ang munti naming food court ay dinumog at pinalibutan ng napakaraming tao. Dahil dito, hindi na mapakali ang dating asawa. Hawak ng sekretarya ang isang tablet. At nanginginig na nag-report sa kanyang amo. Boss, nag-viral po ang inyong mag-ama.